Isa pong nakakalungkot na katotohanan ang mga nakikita ko po ngayon sa web. Ito po ay isang larawan lamang po, no? Yan nasa cover po natin ngayon sa vlog na ito. Nakakalungkot kasi Jesus has given this lady, Beyonce, no, ng napakagandang tinig. In fact, meron po kaming CD niyan, no, ni Beyonce. Yung mga unang CDs niya dati nung nasa Destiny's Child pa siya. Tapos yung mga ilang CDs niya, yung mga irreplaceable, ganon. Yung mga Dangerously in Love, medyo maganda yung mga lyrics doon eh. Hindi katulad ng mga lyrics niya ngayon na go beyond na sa yes. Kasi nung kabataan po namin, nung bata pa po kami, madalas ko pong napapakinggan yung mga awitin niya. Maganda naman po ang mga lyrics. Actually, meron po siyang isang very inspiring na song na Listen. Maganda po yung song na yun. At meron din po siyang mga gospel songs. Actually, may gospel album po itong si Beyonce. Hindi ko lang po alam kung anong title ng album, ano? Sad kasi ito po ang nangyari. Just like what happened to Taylor Swift, parang ngayon nangyayari po sa kanya. Nakakalungkot. Si Beyonce po ang kanya pong tawag dito. Faith, open siya. Christian siya, sabi niya. So, uma-attend po siya ng Methodist Church. Nakalimutan ko lang po yung eksaktong pangalan nung ina-attendan niyang congregation. So, ibig sabihin, this woman, this lady, brought up into a very Christian community, nagbabasa ng Bible. Bakit po ganito ang nangyayari? Pasok po tayo ngayon dito sa puntong ito. Ang pagtanggap po sa Panginoong Hesukristo ay individual decision. Hindi ko mo ikaw ipinanganak sa isang tinatawag na Christian group o Christian family ay Christian ka na, automatic. Hindi. Kailangan mong tumanggap kay Jesus as your very own personal Lord and Savior. Doon ka palang matatawag na anak ng Diyos. Nakalagay po yan sa John chapter 1 verse 12. Ang sino mang tumanggap sa Kanya, sila'y Kanyang pinagkalooban ng maging mga anak ng Diyos. So it's about your decision whether to receive Jesus or so sad to reject it o nireject mo. Hindi po ba? So may consequence ang lahat ng yan. Ngayon, si Beyonce, why is she doing all of this? Ang tingin ko po ay napasama lang po siya sa mga Christians. Pero hindi ko po siya pwedeng husgahan. Maaring totoong Kristiyano siya pero hindi ganun ka-deep o hindi ganun kalalim, hindi ganun rooted sa person ni Jesus yung kanyang faith. Kasi alam po ba ninyo, isa po si Beyonce sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Kasama ng asawa niyang si JC. Mahusay na rapper. So, nakakalungkot, no? Ito ang ginawa sa kanila ng music industry. Ako, aminin ko po sa inyo, millennial po ako pero hindi ako nakikinig sa mga bagong songs ngayon. Mas gusto ko yung 50s, 60s, 70s, 80s, and 90s. After that, I really don't think so. Kasi may sense yung mga songs before. Bukod sa katotohanan, may mga plaka kami ng mga sinauna sa mga lolo't lola pa namin. No? Magaganda, mga Tom Jones, Janis Joplin, yung mga Queen, yan, Bee Gees, yan, favorite ko yan, Carpenters, malilinis ang mga lyrics. Okay? Especially yung Bread, maganda po yan. Marami magaling na mga banda nung araw. No, nakahanga-hanga pong talaga. Eagles, yan, I love that, no? Pero itong mga nangyayari ngayon sa music scene, music industry, natatandaan po ninyo, earlier this year, nagkaroon ng Grammy Awards. A show na kailanman di ko na pinapanood. Ayaw ko nang panoorin yung show na yan. Dahil doon sa show na yon, after nung Grammy Award ceremony, nakita ko po rito sa YouTube, pinapakita, pinaplash, kung paano nilapastangan nila ang Panginoong Hesukristo. Okay? Yung isang song doon na kinanta ni Sam Smith,
Di po ba? Very controversial yon. Okay? Mga unholy. Parang ganun yung pamagat ng song na yun eh. Unholy? Wow. So parang ipinagmamalaki mong you are unholy. Bakit hindi mo pangarapin maging holy? Magiging holy ka lang kung tatanggapin mo si Jesus as Lord and Savior. Kay Beyonce, pwede pang masave ito. Kung sakaling hindi pa siya save, pwede pa siyang masave kasi marami na pong naitanim sa kanyang Word of God. Word of the Lord Jesus Christ. Ngayon, kung siya naman po ay save na at medyo nalilito pa, pag-pray palalo yan at lilinaw po ang kanyang isip. Si Katy Perry, alam po ba ninyong ang kanya po mga magulang ay pastor? Tapos lumabas siyang ganon, di ba, sa Katy Perry ngayon? Nakakalungkot. Ayan ang ginawa ng music industry. Iba na ang music industry ngayon. Yung mommy at daddy namin, nasyasyak din eh pag nakikita niya yung mga bagong songs dati. Sabi niya, ano ba yung mga ganyan? Sabi nila. Malayo sa kapanahonan namin, sabi nila. Kapanahonan po kasi nila 70s. Bee Gees, Carpenters, John Travolta, yung mga Saturday Night Fever, di ba? Ay, malayo daw ngayon sa, Talagang ganyan, nagbabago ang panahon. Pero sana sa pagbabago ng panahon, huwag natin kalimutan yung values, yung kagandahang asal, at yung mga turo ng Biblia. O nagbabago ang panahon, given yan. Pero ang Panginoong Jesucristo, sabi ng Bible, He is the same yesterday, today, and forever. So kay Beyonce, ipag-pray po natin siya. Sana wag po natin siyang huhusgahan tulad ng ginagawa nung karamihan kay Pura Luca Vega. Mahal na mahal ni Jesus si Pura Luca Vega. Namatay si Jesus para kay Pura Luca Vega. Buti naman sana kung yung mga naghuhusga kay Pura Luca Vega, mga pure sila eh. Hindi rin eh. Hindi po ba? Meron akong isang napanood na vlogger, kung husgahan niya si Pura Luca, tinitignan pa niya ng masama, ginagano niya. Sabi ko, imbis na tignan nila ng may pagmamahal yung tao. Well, para mga Pharisees po yung mga yan, mga Pariseo sila. Yung mga ganyan po, we love the sin. We love the sinner. But we hate the sin. Mali yung ginawa nila, yes. Pero ipag-pray po natin sila. Si Jesus po ang number one lover ng mga kaluluwa. Hindi po niya, pag may lumapit sa kanya, Panginoon, sising-sisi ako, Lord. Hindi itataboy ni Jesus yan. Sasabihin ni Jesus, anak, halika. Pagagalingin ko ang iyong kaluluwa. Ililigtas kita. Jesus means Savior. Okay? At yung ganyang mga nakikita natin ngayon. So sad. Yes, blasphemous po talaga yung mga act na ganyan kay Beyonce, kay Pura Luca Vega. Pero, let's love the sinner. But hate the sin that they are committing. Okay? Yan po ang nakalagay sa Bible. As Christians, meron tayong bagong pananaw. Meron tayong bagong mata. Ang mata natin ay ang mata mismo ng Panginoong Jesucristo. Titignan natin ang tao saliente ng kanyang biyaya. Bakit? Uulitin ko po yung tanong ng Panginoong Jesucristo doon sa mga taong nagdala sa kanya. Doon sa babaeng nahuli nilang nangangalo niya. Panginoon, we caught this woman in the very act of adultery. Anong gagawin namin sa kanya? Si Jesus Christ po, sumusulat po doon sa semento ng templo. Alam po ba ninyo bakit siya sumusulat doon sa semento ng templo? Sabi ng mga scholars, ipinapakita rito, sinisignify dito, na sinasabi ni Jesus, ako ang sinusubok niyong ganyan, ako ang tinatanong niyo tungkol sa gagawin sa babaeng yan, ako ang nagbigay ng law kay Moises. Tulad nito na ginagawa ko ngayon dito sa semento. Diba? Semento po, tandaan po nyo, ang grounds nung temple na yon ay semento. At sa sementong bato isinulat ni Jesus ang 10 Commandments nang ibigay niya kay Moises. Pero nung kinukulit pa rin nila ang Panginoong Jesus, Guro, sabi nila, sabihin mo sa amin, anong gagawin namin sa babaeng ito na nangangalo niya? Ang wika ng ating batas, siya ay patayin.
sapagkat, o should I say, batuhin hanggang mamatay dahil nahuli siya sa pangangalon niya. Tumayo na ang Panginoon. Si Lord Jesus, sabi niya, bueno, sabi ni Jesus, sino man sa inyo ang walang kasalanan, sabi ni Jesus, siya ang maunang pumukol ng bato, dine sa babaeng ire, sa babaeng ito. Pahiya silang lahat. Ginawa nila, binagsak nila yung mga bato nila at nagsilayas sila. At naiwan doon ang Panginoon at yung babae. Sabi nung Panginoong Hesukristo sa kanya, babae, nasaan na yung mga humuhusga sa'yo? Lord, wala na po sila. Tapos sabi ni Jesus, ako rin ay hindi kita huhusgahan. Sige, humayo ka at huwag na magkasala. Napakaganda. Ano po? Si Jesus po, lahat ng karapatan na humusga na sa kanya, pero hindi siya humuhusga. Pero sa ating mga tao, wala tayong karapatang humusga. Tayo ang husga ng husga. Hindi po ba? So si Beyonce ay nangangailangan pong ipag-pray natin yan na sana gamitin pa ni Jesus ang boses niya kasi napakaganda ng tinig ni Beyonce. Ako hindi po ako expert sa music pero alam po ba ninyo, gusto ko ang timbre ng boses ni Beyonce maganda. Pag yan kumanta siya ng praise and worship song, napakaganda. So let us pray for her. Okay? So wag natin siyang husgahan. Pag-pray po natin, pagdasal po natin siya. Okay, kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share the wonderful love and grace of Jesus. Thank you. And Jesus truly loves us all.